Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon itong mainit na balita sa ABS-CBN at saka sa 5, yan sa TV5. So alam niyo naman yung background dito, di ba? Nangyari sa panahon ni Duterte na kung saan hinarang, no, hanggang sa hinarang yung kanilang application. Lilinamin ko lang sa inyo lahat. Hindi po pinatanggal ni Duterte yung prangkisa ng ABS-CBN. Wala na silang prangkisa. Okay? Kaya nga nag-a-apply sila ng renewal. Dahil po nakaaway nila si Duterte na winantutre nila doon sa kanyang political advertisement, naunang tinanggap yung payment niya, pero mas unang plinay yung labag sa batas na political advertisement ni Marojas na gumagamit ng mga bata. Diba? At yun, talagang alam mo naman si Duterte, kapag kinontra mo siya, kinalaban mo, sira ang buhay mo. No. At ngayon, ganun ang nangyari sa kanila. Sira ang kabuhayan ng mga Lopez. Diba? And then nagkaroon sila, nakalimutan ko yung terminology nito baka alam nyo pa. Yung isang, let's say, ABS-CBN, hindi naman literal na sosyo, kung hindi, yung kanilang mga, parang block timer, ganon, yung kanilang mga programa, ay irirenta nila sa kabilang istasyon para ito umere. Ganon. Nagkaroon sila ng agreement. Ang problema na ibalita nga po kanina na sabi rito, TV5 ends content deal with ABS-CBN after delayed payment of almost 1 billion. Kayo ho ba naniniwala kayo na hindi kaya ng ABS-CBN magbayad ng halos 1 billion sa TV5? Ako, sabihin ko na sa inyo, hindi ako naniniwala. Yeah, that's correct. Joint venture. Yan. Thank you. Hindi ako naniniwala na hindi nila kaya. Pero ayon dito sa balita, more than 2 years since it inked a 5-year content agreement with TV5, ABS-CBN is now facing yet another turmoil after the kapatid network issued a notice of termination amid the former's failure to pay its financial obligations amounting to close to 1 billion pesos. Yan. So kinumpirma raw po ng ABS-CBN na natanggap na nila yung pagsipa sa kanila. Nako. Sabi rito, but content supply agreement with TV5, but it denied claims that it willingly, so hindi raw po nila sinadya talaga na i-delay yung payment. Delay lang naman, hindi naman na winantutre nila, delay lang. Ang lupit naman ng TV5, na-delay lang ng bayad para naman kayong mga walang hiyang may paupahang bahay, di ba? Nagpapalayas agad. Matindi pa kayo, ha? And then, in a statement produced on Thursday, December 4, the Kapamilya Network lamented the partnership termination amid a critical juncture in the recovery from losing its franchise. It likewise asked for more time to be able to pay its dues. Yan. Kaya ho kasi sila nadidelay, ang alam ko rito, meron silang pinagagawa dyan sa Bulacan. Kaya nga binenta na nila yung property nila rito sa dito sa Sergeant's Guerra, dito sa may Panay. Pati yung tower nga mawawala na yan doon. Ito naniniwala na to. Tapos ganun-ganun lang, na-delay lang. Ito ho ay maaaring ito isang, para sa akin, ay isang drama, okay, para lalong muling umingay ang ABS-CBN. Alam niyo naman ang mga nasa showbiz, di ba? Hindi ako naniniwala dyan na yun ang dahilan. And tawag dito, kung ba't hindi idinimanda? Paano kung taon na yung pagka-delay? Diba? Yun nga, bakit hindi nga nililinaw kung gaano katagal na yung delay? Diba? Hindi naman sinabi na hindi nagbabayad Delay lang, umabot ng 1 billion. Alam nyo ba, napakalaki po. Ang ABS-CBN, kumikita po sila ng sabihin na natin mga 2 hanggang 3 milyon. Tingin ko sa mga programa nila sa YouTube pa lamang yon, bukod pa sa ibang network.
Oh. Yung ibang ibang istasyon pagka nagpo-programa ano, sila yung palaging blockbuster. Bisa madalas nga nakikita ko yan, balita lang live. Ilan ang viewers? 180,000. Kapag si Cardo, si Cardo Dalisay, diba? Batang Quiapo, nako, makikita mo yung viewers, 250,000. Ganun kalalaki. Isipin nyo after ng live, at para bigyan kayo ng idea magkano ang kinikita namin sa YouTube. Kapag naka 1 million views kami, depende pa yan sa haba ng oras, meron na po kaming guaranteed na 50,000 pesos. Sinasabi ko na sa inyo yon. Okay? Kaya nagsasabing bayaran kami, I suggest do the same, mag-vlog na rin kayo. Use your talent kesa maging praning-praning kayo. Okay? Ganun yan. Ganun kalaki yan. Isipin mo pagkatapos ng pag-airing nila, ilan yung views nun. Oh. Diba? Okay. So, iwan na muna natin ito. Ano lang ito? Tingin ko pampaingay lang ito para... Kasi nga, ang ABS-CBN kasi, tawag dito, pagbangon nila, nandun sila sa phase ng pagbangon nila Yung nga, nandun sa may Bulacan. Kasi digital na sila, hindi na sila katulad ng iba, at hindi na sila hihingi pa ng franchise para sa, dito, sa katulad yung dati. 'Di ba? Parang gano'n, hindi na gano'n. Kasi kung gusto nilang humingi, dapat hiningi nila yan ng maaga pa sa panahon pa ni PBBM. Oh, and they're in good terms, pero hindi nila ginagawa. Tsaka ngayon, konti lang yung taong binabayaran nila since digital na. Hindi katulad dati na napakarami.